They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Verse 19. So then after the Lord he was laid unto heaven, beside the right hand of God. Altogether, please, in verse 20. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Talagang hindi pwedeng gagana, mag-work ang gawain ng Diyos kung hindi siya tutulong at gagawang kasama natin. You cannot do the work alone. You've got to have God to work with you and confirm the word for you upang magkaroon tayo ng accomplishment sa gawain. Let's all pray. Heavenly Father, pagpalaan niyo po ang mapamahayag ng iyong mga salita. And I'm thankful, Lord, for giving Pastor Randy the courage to hold this first ever missions conference dito po sa Riverview Bible Baptist Church, Bawan, Batangas. And how I pray, oh God, that the members of this church, starting from the pastor, makita po nila ang blessing of holding a conference and supporting missionaries, because in supporting missionaries, Lord, we are not only provided of all our needs based on Philippians 4:19, but we are continually challenged to do soul winning and become part and partners in the ministry. Kayo po, Diyos, ang gagabay sa amin, Holy Spirit, sa pag-aaral. We bring you back all the glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Together we go forth with the gospel. Hindi ko na binago yung hymn. Yun na rin ang title. Sama-sama na tayo po ay gagawa para ipahayag ang ebanghelyo. Napakapangit nga itsura ng isang simbahan. Tinaguri ang simbahan na iisang katawan kay Kristo na ang kumikilos lang para ipahayag ang ebanghelyo ay yung pastor lamang. Natatandaan niyo po ang Great Commission na binigay ng Diyos sa church ay hindi para sa pastor lamang, kundi sa lahat ng bumubuo ng simbahan ng Panginoon. But of course, it takes a while kung paano natin mamomotivate ang mga kasama natin sa church na makasama natin sa gawain. Kaya pag pastor ka, nandyan meron tayong teaching, nandyan meron tayong training, nandyan talagang pupunta mo sa bahay sila, nandyan isasama mo sila sa mga visitation para matuto. Hindi matututo yan. Kinakailangan meron kang intentional na gagawin. Deliberate talaga, isasama mo sila, i-encourage mo silang sumama, because unless tulungan ka, talagang mahihirapan ka sa gawain ng Panginoon. Bumibilis ang gawain ng Panginoon sapagkat maraming natuto na mag-akin ng kalwa, maraming natuto na mag-alaga ng mga tumanggap kay Kristo, at maraming natuto na sumuporta sa gawain ng Diyos. Amen po ba? At doon na natin makikita ang halaga ng pagbibigay sa gawain ng Diyos kapag ikaw ay involved na sa gawain ng Panginoon. That's one of the reasons why marami pong hindi nagtatay sa offering sa church. Maraming mga Kristiyano kung hindi nagbibigay sa mission because hindi sila directly involved in the work of God. Pag nandiyan ka na, makikita mo ang kahalagahan ng suporta natin sa gawain po ng Diyos. Sa binasa po natin mga talata, mga kapatid, ay makikita po natin, ito'y malaki ang relasyon nito sa Great Commission. Sabi nga sa Matthew 28:19 and 20, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." At alam natin lahat mga kapatid, ito'y pinahayag ng Panginoon bago pa siya bumalik sa langit right after His resurrection. And it is clear na may mahalaga po para sa Panginoon. Ano yung papatay yung mga huling habilin? Mahalaga yun eh. Di ba yung mga magulang na mamamatay na, no? Meron mga sinasabi sa mga asawa niya, sa mga anak niya, pahalaga mo yun. Hindi biro, hindi na nagbibiro ang tao kapag namamaalam at naghahabilin na. At ang Panginoon hindi naman siya mamamatay sapagkat namatay na siya, nalibing at nabuhay. Pero bago niya iwan ang lupa, may niyang pinagbilin kung anong gagawin ni Apostle Peter at ang mga apostol at ang mga tao sa church, kung ano nung gagawin nila sa gawain si Kristo ang nagpasimula. That's it. Yun pong ibig sabihin po ng Great Commission. And what composes the Great Commission? Of course, we're going to evangelize the lost.
Yan po ang number one na gawain po ng simbahan. Ang akayin po ang mga taong naliligaw, mamamatay, mapaparusahan sa impyerno. Secondly, we are to equip the believers. Hindi pwede yung soul winning lang tapos nabaptize. Dapat alagaan mo yan. And by the way, preachers and teachers, ano po, hindi tayo basta. Dapat meron tayong mga methods na ginagawa para yung mga tao matuto. Huwag lang pag nagtuturo ka, ikaw may kapit na lesson. Dapat yung mga taong tinuturo mo, may hawak na lesson habang nagtuturo ka. Para yung ma-master nila yung lesson, magagamit nila, kahit saan sila magpunta, magagawa nila kung anong dapat gawin. Ganun na sa church po namin. Ako gumawa ng discipleship lesson, tinype ko po yan. Mabuti lang mayroong Microsoft page, a publisher, nag-set ng mga lessons. Dati, hindi ako marunong yan eh. Ay, kulang sa kalam sa computer. Mabuti lang may mga anak tayo, naghahanap ng computer, mas maganda na ngayon ang lesson na pinamimigay namin. Ngayon, ang binubuo ko po ngayon, discipleship lesson, doctrinal lesson, tapos, yung Baptist, Baptist distinctive. Dapat kompleto yun. Dapat yun ang one year lesson for discipleship. Dapat bago mo bitawan yung tinuruan mo dinidisciple mo, marunong na mag-solvinin yun, marunong na mag-alaga. Ang tawag sa kanyang tinuturuan ay apprentice. Now listen. Ganyan po, we are to evangelize the lost, we are to equip the believers, and of course, we are to edify at patitibayin ang katawan ni Kristo. Kaya nagiging masaya ang gawain ng Panginoon sapagkat tayo mayroong mahalagang mga ginagawa. You know, mga kapatid, we are the recipients of this commission. And today, God wants us to remember this very important command. And this is the very reason kung bakit tayo nagdimisyon at sumusuporta sa misyon. Alam niyo po, hindi po kami lumaki sa Tamayan Bible Baptist Church na ngayon ay Faith Baptist Church. Hindi kami pinaki na pastortan na tamad. Ang mga manggagawa na tamad, walang nangyayari sa kanilang mga buhay. Ang pastor ay na-excite kapag yan ay may vision and mission. Ay laging masigasig kapag meron kaming ginagawa. Hindi kami masaya na kapag meron ng mission o may na-start ng church, tama na yun. Remember, ang pag-i-start po ng mission at pagkakaroon ng mga church, it's a non-stop work. Hanggat tayo nabubuhay, hanggat tayo binibigyan ng lakas, gagawa pa rin tayo. There is no such thing as, tama na yan. No. Hanggat tayo humihinga. One of the persons I admire is Dr. Army Gisalta. Napakasipag na. Hanggang ngayon, kahit 90 plus na, nagsosolvining pa. Nakikita ko sa Facebook, ano? Simple lang kung malamit. Lalapitan ka, yung pala, pastor na pala yun, ano po? So, therefore, mga kapatid, we are to support missions because hindi naman natin mararating ang lahat ng lugar. And the only way para po tayo ay maabot natin yung mga taong hindi pa po ligtas through supporting missionaries. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung mga kamag-anak ko na hindi ko napupunta at napapalo up, ay napupunta ng mga pastor. May kamag-anak po ako sa US, may kamag-anak po sa Sydney, Australia, ano po? May kamag-anak po ako sa Canada, may kamag-anak po ako sa Singapore, sa Middle East. Mababalitaan ko na lang, uy, insan, may nag-share sa akin, ganun. Yun! Napakasarap na po. Hindi ko na kailangan pumunta sa lugar na yon para witnessan. Meron na mag-share sa akin, meron na magbabible sa akin, meron na magdi-disciple sa akin. Kagalakan ng aking puso na ang aking mga kamag-anak ay nakakilala sa Panginoon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. You know, we give based on Philippians 4:15 to 19. Alam po natin yon. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 15, now you Philippians know that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang communicating? Pagbibigay yun. Ano po? Alam niyo po, kaya lang nakakapagpatuloy isang missionary kasi may tinatanggap po panggastos. Alam niyo naman, hindi naman po pwede kaming magmisyon nang wala akong panggastos. Ang unang iniisip namin, yung lugar na aming titirhan. Ang ideal po ay yung tirahang medyo malaki na, katulad ito, ano po, pero alam ko, masikip na ito para sa inyo. Pastor Randy, sana bigyan kayo ng Diyos na mas malaki-laki. Kaya sabi ko, maglatpanta kayo no? Walang imposible sa Diyos. Ang pinakamagandang problema, yung siksikan ng mga tao sa church. Ang pinakamalungkot na problema, walang sumisimba sa church. No.
Nakakalungkot nun. Pero hindi mangyayari yun kung lahat ay gumagawa at kumikilos. Lahat ay nag-iimbita ng bisita, lahat ay nagdadala ng bisita, lahat ay nagdadala ng kanilang mga Bible study. Ang sarap tignan ng buong pamilya ng church ay tulong-tulong sa gawain ng Diyos. Hindi yung pinababayaan yung pastor. Pagdating ng linggo, yung pastor parang namamayat na, kulang sa lakas kasi wala na siyang time sa sarili niya dahil bat na siya ng trabaho araw-araw. Pero kung may nakakatulong tayo sa gawain ng Panginoon, that's a blessing. Amen po ba? Amen. Mga kapatid sa Panginoon, communicate. Verse 16, for even in Thessalonica, you once and again unto my necessity. Kaya yung support ng mga pastor at mga mission, necessity yun. Ano ba yung necessity Tagalog? Pangangailangan. Minsan may mga nag-mission na may binata. Bagay si Pastor Jazz. Kaya-kaya pa naman yan. Pero yung nag-mission na may pamilya na, o may mga anak na, yan medyo mabigat-bigat po yan. Ano? Pero mga kapatid, si Pastor si Hil Udjaw, di ba? 7 ang anak. Sa kakahabol ng sa kakahabol ng anak, wala ba ilo? Sa kakahabol ng lalaki, naka-7 anak na babae. Pastor, paano ba kakasurvive yun? Pero maniwala po kayo, nakasurvive. Ang mga anak aktibo sa gawain ng Panginoon. May malaking church sa Dasmariñas, Cavite. Kaya hindi dahilan yung malaki ang pamilya na hindi makakapag-mission. Kahit malaki ang pamilya, kayang-kaya po ng Diyos suportahan. Basta dedicated at desidido yung pastor na pangunahan at ituloy at talagang pagtrabahuhan ang gawain ng Diyos. Tapos sabi sa verse 19, because of our support for visions, ano sabi ni Apostle Paul? But my God. Kaya huwag kayong magbabanggit ng Philippians 4:19. Right. Kung hindi ka nagbibigay sa misyon. Right. Alam niyo po, sa pagbibigay sa misyon, hindi kailangan malaki. Pero lahat ng pagbibigay nagsisimula sa maliit. Oo. Binata pa ako, nagsusupport na ako sa misyon sa Pasig. Lalo na nagkatrabaho ako. Ano po? At ito maganda pa po sa Baptist. Kahit mission pa lang, nagsusupport na ng mission. Amen. Ibang klase talaga hindi mo kailangan maging malaking church para magsuporta sa kapwa misyonero. Because giving is a blessing. Amen. Sa pagbibigay, ay may binabalik ang Diyos. The more you give, the more God blesses you for you to give continually. Amen. Diba? Kapag wala kang binibigay, kasi kapag may ibinibigay tayo, something opens. Di ba? Sabi ng Malakay 3:10, di ba? Bringing all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Prove me now, here we say the Lord, if I will not open, if you bring something to the church, if you support the church, anong gagawin ng Diyos? Something will be open. Right. As you give, something opens and God blesses. Yeah. Kaya mga kapatid, simula namang magbigay ako sa misyon. Dati po, ang bigay ko lang, kaunti lang. Ngayon, nakakapagbigay na ako ng 500 para sa misyon. Kasi nakita ko yung pagpapala personally at sa simbahan. Kaya walang kwenta yung malaking halaga basta sa gawain ng Diyos. Ano po? So, mga kapatid, tonight, sa verse number 16, nakita ko po na mayroon isang problema. Are you still with me? Yeah. Nakikinig pa ba kayo? Yeah. Maaga pa. Okay. Pas-pas na ho. Verse 14. Chapter 16, verse 14. Tama. Afterward, he appeared unto the 11, as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Di ba nakakalungkot isipin na yung sarili niya mga alagad ay hindi naniwalang si Kristo muling nabuhay? Mga kapatid, number one problem dito, makita natin, that the followers of Christ here were in doubt of His resurrection. Sila'y nag-aalala sa kanyang pagkabuhay. Alam nyo, hindi tayo mga mananampalataya, hindi pwede magduda sa pagkabuhay ni Kristo. Aba, hindi ba yun ang bahagi ng ating pinaniwalaan para sa ating kaligtasan? Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from
the dead thou shalt be saved. At kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka mula na siya'y muling pinuhay ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maligtas. Hindi pwedeng hindi mo pinaniniwalaan si Kristo na buhay sa mga patay, kung hindi yan ang ebanghelyo, sapagkat yan ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. And that's the reason why resurrection is very important. Number one, because it is important to our salvation. Second, it is important to our soul winning ministry. Paano ka magsosoul winning? Ipipresent mo ang gospel. What is the gospel? 1 Corinthians 15, 1-4. Ano ba sabi ng 1 Corinthians 15, 1-4? Ano? Tama po ba? Yan. Sa 1 Corinthians 15, 1 to 4. Sabi sa 1 Corinthians 15, 1 to 4, usap po naman natin. Sabi po dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Sa ebanghelyo tayo nagkaroon ng kaligtasan. If ye keep in memory what I preach unto you, because ye have, unless ye have believed in vain. Walang kwenta ang ebanghelyo, ang kwento, turo tungkol sa kaligtasan na si Kristo namatay, nalibing at nabuhay sa mga patay, kung hindi mo pininiwalaan na ito naging dahilan para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Sakala mo paniniwalaan ng manampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi mapapahamak sa impyerno, may buhay na walang opo. Kaya hindi pwedeng hindi paniniwalaan ang ebanghelyo po. Look at verse 3. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Pero tingnan niyo po ang 1 Corinthians 15, verse 14 to 17. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians 15, 14 to 17. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. 15. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised up not, if so be that the dead rise not. 16. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain, and ye are yet in your sins. Hindi mo pwede hindi paniniwalaan ang pagkabuhay ni Kristo, sapagkat magiging walang kabuluhan ng ating pananaw at mananatili pa rin tayo sa ating mga at tayo tuluyan na mapapahamak sa impyerno. But praise God, Jesus, He is risen. He is not here, for He is risen. Amen? And thirdly, to our Savior's promise of resurrection. Hindi pwede hindi paniniwalaan si Kristo na buhay sa mga patay, baliwala ang rapture. Baliwala yung pinapangako ng Panginoon na isang araw kukunin tayo na mga Kristiyano, patayin man o buhay. 1 Corinthians 15 verse 18 to 22. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life we have hope in Christ, we are all men most miserable. But now is Christ risen from the dead, verse 20, and become the first fruits of them that slept. 21. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. At dahil naniwala tayo kay Kristo na siya muling nabuhay sa mga patay, yun sa John 11, He that believeth in me shall have life and shall never die. Amen? Yeah. Hindi tayo mamatay. Listen, paano na lang kung walang nagnimisyon? Paano na lang kung walang nangangaral ng katotohanan? Patuloy na ang tao ay ligaw at hindi alam kung paano ang gagawin para makatiyak ng pagpunta sa langit. Alam nyo, nauunahan na tayo. May pitang kilos kayo ng mga ibang mga sekta na nagtuturo ng, di ba sana kung tama ang doktrina eh. Ang tatapang mag-preach pero mali naman ang aral sa kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa mga pagsunod sa utos ng Diyos, hindi sa pagkabakabuti, ito sapagkat sa biyaya kay naligtas sa magitan ng pananaam, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng hindi sa mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Secondly, una, nakita natin that the followers of Christ were in doubt of His resurrection. But secondly, the followers of Christ definitely should trust Christ. Verse 14. Verse 14. Mark chapter 16, verse 14. Sabi po sa verse number, verse 14. And afterward, He appeared unto the 11 as they sat at meat,
and upbraided them with their unbelief. Mga kapatid, sa pagmisyon, hindi pwedeng wala tayong tiwala sa Panginoon. My favorite verse is Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own. In all thy ways acknowledge Him, and He shall what? Tumiwala ka sa Panginoon ng buo mong puso. Maniwala ka na diyan ka tinawag. Maniwala ka na gagamitin ka ng Diyos. Maniwala ka na siya magbibigay sa ng katalino at kakayanan para gawin ang gawain ng misyon. Yan, nakikita ko si Pastor Ernie. Alam niyo, ang gawain ng Panginoon, hindi lang lakas spiritual, pati lakas physical. Kasi ang gawain ng Panginoon, may pagod. Tama po ba? Nung mga bata-bata pa tayo, nag-start ako 26 years old. Ang lakas ko, no? Gising ako ng mga 6:30, labas ako ng bahay, alas 8, surweining na agad. Katok sa mga bahay. Uuwi ako sa amin, alauna. Kaya ako acidic eh. Makain ako wala sa tamang oras. Kasi, kaya napapagalitan ako kahit nagtatangali. Hoy! Kami na may tahan-tahan naman, kami nagtatangali, mamaya na! Nagalit ako na tao. Kahit nagtatangali, ini-istorbo ko. Pero, kasi, ang iniisip ko po, ang turo ng mga teacher namin, ang magbibigay siya ng tagumpay, hindi lang pagtitiwala sa Diyos, kailangan dyan sipag. Walang manggagawa ng Diyos na nagutom na walang ginawa. Kaya kami hindi gutom, masipag. Kung kulang ang support, walang problema sa amin yun. Tinuruan ko mga estudyante sa Landmark, kung walang support, kulang sa support, daan mo sa visitation. Dahil sa visitation, may biscuitation. Oo. Aba, paano ka magugutom? Lahat ng pinapasok ng bahay, nagpapakain. Hanggang sabi nagsabi sa akin, Pastor, ha? Pagka kailangan ng almusal, tanghalian, hapunan, dito kayo sa amin. Kaya lang, lagi namin ulam ay tulingan. Tulingan sa umaga, tulingan sa tanghali, tulingan sa gabi. Hanggang sa nagsawa na ako ng katutulingan, ang inabot ko'y rayuma. Yeah. Ayan, kasi tataas ang uric mo eh. Sasarap pa naman ang isda rito sa Batangas. Ano ba? Pero yun ang inabot ko po. Talagang wala magagawa. Tao tayo, napasobra. Lahat ng sobra yan, no? Masama. Ano po? Kaya, pag ikay misyonero, sabi ka sa Bible School, di ba? You must be physically fit, socially fit, mentally fit, and morally fit. Hindi pwedeng, ka lang, spiritual ka lang, tapos mahina katawan mo. Tapos wala kang control sa pagkain, wala kang control sa iyong katawan, hindi ka nag-exercise, hindi ka tatagal. Dahil ako, dati nung binata, buwi ako alas 10 ng gabi. Inahabol lang ako ng aso eh. Nakabike na nga ako eh. Abot pa ako ng aso, agad-agad yung laylayan ng patalong ko eh. Oo, dinanas ko yun. Dahil pagka mga alas 9, alas 10, daming aso nagkalat. Kahit saka magpunta. Meron yung kikinakutan. Nakaharap ko na mga lasing, nakaharap ko na yung mga nilalabasan ako ng palisong. Nakaharap ko na yung mga sundalong lasing na mayroong talang pa rin. Tapos may nakaharap ako dito sa kupang, nung sinutulungan ko yung bawal. Sabi, 10 napatay niya. Sa loob-loob ko, ano ngayon? 10 napatay mo. Hindi naman ako naparito, parang patayan tayo. Naparito ako para magbahagi. Pero pag natatakot ako, siyempre, Kristiyano tayo, nire-recite yung Psalm 23. Na kahit ako lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat alam ko, Panginoon, kasama kita. Pero ako yung laging aware. Lagi, Master Rodel, ako po yung nakaprepare ng aking kata. In case na may umatake sa akin, isang karate chop, pero wala ako na-encounter. Alam nyo, hindi ko na-encounter yung gulo, away. Kasi totoo lang, wala akong panahon doon at hindi yun ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko yung mga kaluluwa na dapat akayin kay Kristo. Kaya habang ginagamit tayo ng Diyos, pinalalakas tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Alam niyo po, we should trust Christ. Yan po ang number 2. We should definitely trust Christ. Not only for salvation, but also in serving the Lord and overcoming the enemies of the gospel. Ang sabi sa binasa natin kanina, afterward He appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them, pinagsabihan sila with their unbelief. At hardness of heart. Alam mo, sa gawain ng Diyos, hindi pwede matigas ang puso. Alam mo, mahirap turuan yung matigas ang puso. Yung marunong pa sa iba.
Eh, hindi nga matututo eh, kasi lagi siya nasusunod eh. Kahit sa patuturo ng pagmaneho, hindi matututo pagmaneho ito, marunong pa sa nagtuturo. Matidisgrasya tayo pareho niyan eh. Kung pwede ng dalawang preno eh, no? A soft heart is ready to listen and trust God. Ano ba? Yung malambot ang puso ay laging handang makinig at magtiwala sa magagawa ng Diyos. Amen mo ba? Amen. A soft heart is ready to follow God's instruction and commands. Yung malambot ang puso, madali yan sumunod sa Diyos at magtiwala sa kanyang mga utos. A soft heart is willing to be corrected. Alam niyo, pag nagsisimula ka pa na sa gawain ng Panginoon, maraming koreksyon. Kahit nga matanda na tayo, pastor, may koreksyon pa rin eh. Natututo pa rin tayo, di mo ba? We learn from our what? From our mistakes. And by the way, there's nothing new under the sun. Hindi naman masama manggaya. Tama ba? Eh, kung effective, ano? Brother, Pastor Jared, di ba? Eh, walang problema dyan. Gaya-gaya tayo. Kung makakatulong, bakit hindi? Willing to be corrected in case he sees anything wrong with our service unto him. And a soft heart is willing to change. Di ba? Pag malambot ang puso mo, hindi malambot ang kilos, ha? Hindi, malambot ang puso. Naku, hindi tayo magtatagumpay niya kung malambot ang kilos mo. Ang dapat ang malambot ay ang puso. You know, John 14:12-14, ito isang verse na pinakawakan ko sa Panginoon. Regards to faith. Verily, verily, I say unto you, John 14:12, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Hindi nyo, ha? He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Suningin kasunod. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. At ito pa, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. Ano yung mga kapatid? Malaki talaga nagagawa ng pananampalataya. Sa pananampalataya sa Diyos, mas malaking gawain ang magagawa mo. With faith, you are able to do greater works. Yun nga gusto ng Panginoon eh. And by the way, kung ako ang Mother Church Pastor, natutuwa ako kapag mas malaki pa ang gawain na naging Daughter Church namin. Ha? Hindi ako naiinggit. Natutuwa nga ako, nahigitan niya ako eh. Ha? Ang aming lupa ay ganito lang. Pero si Pastor Ernie, 500 pa. Okay lang yan. Maligaya nga ako yung mga manggagawa natin. May mga lote na, may mga property na, may mga manggagawa na sa simbahan. Nakakatuwa yan. Gusto ko nga mas mahigitan pa nila yung accomplishment ko, di ba? Depende na yan sa iyong pananam. With faith, you can do a lot of great things for God. Dahil sa iyong lubos na pagtitiwala sa Kanya. Proverbs 3:5, nabanggit ko na po yun. Let's go to number 3 and verse 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Number 3, we should be determined to preach the gospel to all. To all. By the way, hindi tayo Calvinist. Because the Calvinists believe that only few people can get saved. And Calvinist people does not believe that we have the ability to believe and trust Christ as our personal Lord and Savior. Wala lang tayong free will. That's wrong. Mali yung and God is not the author of sin. Hindi yan niyakda ng kasalanan. Beware. Kaya mga missionaries, ang ating pag-aaral dapat non-stop. You should always master your doctrine, you should master your preaching, your discipleship, lahat ng ginagawa natin. Kasi around us ay maraming magagaling na tao na itinutwist ang katotohanan. Tama mo ba? And we believe na ang tao para maligtas, they need repentance. And we believe na ang tao para maligtas, they need to have the sinner's prayer. Ewan ko ba? Kung bakit may mga ganyan mga tao sa paligid natin ngayon, na pagka hindi na wala nang repentance, wala nang sinner's prayer. Saan ba sa Bible yun? Samantalang may mga maliwanag na example sa Bible na mga taong nagsisi ng kasalanan, because repentance is a change of mind and a change of heart, not a change of action that will be lordship salvation. Yes. Tama mo ba? Right. Beware, be careful sa inyong mga tinuturo tungkol sa pagsisisi, pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, and of course, acceptance of Christ, reciting the sinner's prayer. Listen, sabi ng Bible, go ye into all the world. Alam niyo, pumasok sa isip ko dito, pag nagsosolwining ka, huwag kang mamimili ng isosolwin. Huwag kang pipiliin mo, ay, bayaman nyo, yun ang maganda siya. Paano na yung mga mahihirap? Eh kung minsan, yung mayayaman pa ang napakahirap, ano ho?
abutin. Samantala yung mahirap at malambot ang puso, yun pa. Pero hindi lahat din. Meron din mga taong mahihirap na mahirap din akayin kay Kristo. Pero sabi nga po, mga kapatid, ng Romans chapter 1, verse 14 to 16, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and unwise. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed to preach, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and then to the what? To the Greeks. Kaya mga kapatid, sa soul winning, hindi ako namili. Matalino, hindi katalinuhan, Hudyo man, Griego, to the barbarians, ano po, wala tayong pipiliin. Ano po, lahat ng ating makasalubong, makaharap, kailangan akayin sa Panginoon. Ganito po ang ginawa ko nung nagmi-mission po ako. Kung sinong tumanggap kay Kristo, kahit siya sa bundok, nakatin pa ako ng bundok ng San Isidro. Bakit lagi akong dinadala sa bundok? Ano? Bundok na naman. Saan ang bahay ni Calion Mendoza? Diyan lang. 3 kilometro pala yun, brad. At kahit gano'n, nadapa pa nga ako sa hindi ko makakalimutin, 40 yung kayo, ha? Talagang puti ka ng aking damit, pero tuloy pa rin ako. Pero biyaya ng Diyos, nakapag-baptize tayo ng 7 kaluluwa, 7 mananampalataya, doon sa lugar ng San Isidro na bundok. At ngayon, hindi na sila nakakasimba sa church namin dahil malayo na. Sila ay naging member po ng gawain ng Panginoon sa San Luis ni Pastor Sunny Guerrero. Oh, ayos naman. Nagpatuloy sila. Yun nakakatuwa. Kahit hindi mo na nakasama yung mga tinuruan mo at nabaptize mo, nagpatuloy naman sila sa ibang church at naglilingkod pa rin sa gawain ng Panginoon. Amen mo ba? Nice! Kaya mga kapatid, napakasarap po ng nagtiwala sa magagawa ng Panginoon. Napakasarap po na yung napakinggan mo ay ginagawa mo na aksyon. Ang sabi po, Romans 1:16, it tells us that the gospel itself has enough power. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Ito ang totoo. Wala ka naman dapat gawin kundi magsalita lang. Ipamahagi mo ang kaligtasan. Bayaan mo ang Holy Spirit gumawa sa puso ng tao para tumanggap kay Kristo. Hindi mo kailangan maging dynamic. Kailangan mo na maging malinaw. And by the way, pag soul winning lang. Huwag mo masyadong kinukwento sarili mo. Ang dami mo binabanggit. May politika pa, may artista pa. Ano soul winning ba yun? Pagka soul winning, direct to the point. Amen. Tayo'y makasalanan, tayo mamamatay, tayo parusahan sa tiyan at si Kristo ang pag-asa mo para tayo makaparoon sa langit. Kailangan mo tanggapin siya. Pagka-pray namin, assurance agad. Alam niyo kung bakit lagi ako may assurance? Hindi ko alam kung makakatagpo ko ulit ang taong yun next time. I hope I could meet him. Paano kung hindi? Di nakapitin siya sa kanyang tinanggap na kaligtasan. Kaya kahit paano, kahit maghiwalay kami, maliwanag sa kanya ang turo po ng kaligtasan. And the gospel we're talking about, mga kapatid, alam natin, is recorded in the Bible. And this, the gospel is the only message needed ng tao to get saved. At of course, malaking responsibilidad ng mission. Hindi lang tungkulin natin, akayin sila sa Panginoon, aalagaan mo sila. Yun ang medyo mahirap na parte. Ano, Pastor Wilson? Pasabak na. Mag-aalaga. Di ba? May mga member, minsan may alaga. Moody pa, may matanda, may bata, minsan yung mga kabataan na mahirap pasunurin, matitigas minsan ng ulo, no? Sinasabihan mong ganito, talagang kailangan pagtiisan. Lawak-lawakan mo ang iyong pangunawa, haba-habaan mo ang iyong pasensya. Pero hindi ka pwede sumuko. Kung sino ang mga binigay sa iyo ng Diyos, tsagain mo yon. Sapagkat hindi naman habang buhay, lagi silang gainon. Di ba si John Mark? Diba, inis si Apostol Pablo? Ano sabi niya sa bandang huli? Take Mark. For he is now profitable to me in the ministry. Number 4. Sa isa na po, at ako hindi baptist ngayon, 5 ho ito eh. Pero bidilisan ko na ho. Verse 17-18. Ang sabi sa verse 17 and 18, and this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Nung araw, ganito ang mga binigay na gifts. Meron pong 2 uri ng spiritual gifts na binigay ang Diyos. Tama po ba?
Meron nung araw, uso po yung nagpapagaling yung mga apostol. Ngayon, hindi na po applicable yun. Nung araw po, ginagamit yung speaking in tongues. Na po yung mga, katulad na ginagawa po ngayon, pero hindi totoong speaking in tongues ginagawa ngayon ng mga ibang reliyon. Ang tunay na tongues ay tunay na wika. Known tongue. At ang speaking in tongues ay ginagamit saan safe, hindi sa kapwa mananampataya. Right. Kaya mali ang practice po ngayon ng speaking in tongues. Sabi nga, and they shall cease, di ba? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 and verse number 8. Pero, anong pinupuntok ang nakita ko po dito? We followers of Christ are declared safe by our Lord. Alam niyo po sa ating paghayo, inangako ng Panginoon na tayo kanyang iingatan. Di ba? The same thing kay Joshua, di ba? Nang siya'y pumalik kay Moses, pinangakuan din, there shall not any man be able to stand against thee all the days of thy life. As I was with Moses, I will be with thee. Amen? Amen. At nakita ko yun sa Panginoon. Maraming pagkakataon, muntik na ako madisgrasya sa motor, sa four wheels, at sa maraming pagkakataon, pero ang Diyos, dahil alam niya, ako'y nagpapagamit sa Kanya, ako'y iniingatan niya. Iniingatan niya sa lahat ng bagay. At ang pinakamahirap sa lahat, yung pakikitungo mo sa kapwa member sa church. Kailangan mo dyan talaga ng wisdom. Ano po? Kaya mga kapatid, we are praying for protection. Pinangako pa talaga ng Panginoon, tayo kanyang iingatan. Ano sabi niya sa Matthew 28:20? And the things that, ano pa sabi sa verse 20? Go ye therefore, and then verse 20? Teaching them. And teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you, what? The adverb of frequency. Ilang beses ko, gaano kadalas iingatan ka ng Diyos. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. 26 years old po ang yung lingkod, nag-start. Ako po ay 62 years old na. 36 years na akong iniingatan ng Panginoon. Diba? Marami na rin akong napuntahang mga lugar. Pero ang Diyos ay hindi nagpabayaan na ako'y kanyang ingatan at ilayo sa may pit na anumang disgrasya. Sa biyaya ng Diyos, wala pa ho dito hiwa sa ulo, sa tiyan, wala pa akong surgery, wala pa po. Kaya lang, dislocated po ang aking spinal column po. Sa pagbuhat po na mabigat. Pero gayon pa man, hindi dahilan niya para hindi ako magpagamit sa Panginoon. Sumasakit nga, pag nagpipreach ako eh. Pero ako po, mapagtiis. Pag ikay manggagawa ng Diyos, mapagtiis. Pag may asawa ka, kailangan mapagtiis. Tama ba? Sumagot ka. Pag ikay may anak, mapagtiis. Pag may member ka, lalo na ano? Lalo kahit tiis talaga. Lahat ng gawain pagtiis. Pag may pagtitiis, may nararating, may natatapos, may nagagawa para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kung walang paghihirap, kaya pag nag-dimission ka, huwag mo aasahan agad ang simula mo, maganda. Glory siya, God, masagana. No, walang ganun. Lahat may paghihirap. Alam mo, kung hindi ka naghihirap sa gawain, lalo mo hindi mamahalin yan eh. Right. Kaya ka minamahal mo sa gawain, malaki ang pinuhunan mo sa gawain niya. Buhay mo ay pinuhunan mo sa gawain yan. Amen po ba? Yeah. Iniwan ko ang Maynila na napakasarap ng buhay doon. Para lang maglingkod sa Panginoon. Totoong may clip na sakripisyo. Ano po? Okay, una tayong magdrama pa. Pero ang totoo po nun, wala tayong dapat ikatakot mga kapatid. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Salamat sa signal na yun. And last na. Salamat sa aking inaanak doon. Verse 19 and 20. Okay, tama po. Tama na yun. Ano po? Baka lumamig na. Okay, verse 19-20. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. And then verse 20, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following them. Alam mo maganda? Last point. We followers of Christ are directly promised of partnership with the Lord. Una, anong encouragement sa atin na sa number 2? We should trust Christ. Second, we should be determined to preach the gospel. Hindi pa nagbabago ng pamamaraan at utos ang Diyos. And third, we are declared safe by our Lord. And last, we are directly promised of partnership. Mga kapatid, ang gawain ito ay hindi magtatagumpay kung hindi mo ginawang katuwang ang Panginoon.
And let me be clear, hindi natin pag-aari ang gawain ng Diyos. Pag-aari ito ng Diyos. Amen. Because it was Jesus Christ who purchased us with His own blood, with His precious blood. Kaya tayo po mga kapatid, pag-aari ng Diyos. At napakasarap po kahit pag-aari ka ng Diyos, nagpapagamit ka sa Diyos. Kaya hindi mo makita ang kagandahan at kaputihan at kapangyarihan ng Diyos kapag ikaw hindi ginagamit. When you're used of God, you will see na makikita mo kamanghamanghang paggawa ng Diyos sa iyong buhay. And God always provides our needs kasi naglilingkod ka. Listen, ang mga verse na ito ay nagsasabi sa atin na ang Panginoon ng ating katuwang. Na habang gumagawa ka, the Lord is working with you and confirming His word with you. Gumagawa siya kasama mo at binibigyan niya ng liwanag at halaga, ang turo, kasama mo siya. Kaya kung tayo nagtatagumpay sa gawain ng Diyos, kung may naakay man tayo sa Panginoon, ito yung dahil sa may tulong ang Diyos. Amen mo ba? Tapasin natin bago tayo mag-prayer meeting, bago tayo mag-soul winning, bago tayo mag-Bible study, ano man ang ating ginagawa? Ano una lagi natin ginagawa? Nagpe-pray tayo. At humingi tayo ng gabay. Kanino? Sa Diyos. And every time na humingi tayo ng tulong sa Diyos, nagtatagumpay tayo. Amen po ba? At sa tuwing nagtatagumpay ka, huwag mong kalilimutan, ibalik ang papuri at pagluwalhati sa Panginoon. Amen. To give all the glory to our God. Brethren, masasabi nating hindi mahirap ang Great Commission o ang pag-misyon kung una natuto kang magtiwala sa pagkagawa ng Panginoon. Kung tayo ay determinado at hindi titigil na ipangaral ang Ebanghelyo, huwag kang matakot. Wala kang dapat katakot sapagkat katotohanan ang sinasabi mo. Kung kasinungalingan, mahiya ka. Pero kung katotohanan, magtabang ka. And then thirdly, maniwala kang iingatan ka ng Diyos. May pagkakataon, di ko makalimutan yun. Wala ako, nasa soul winning Bible study ako. May nagpuntang lasing sa bahay, sa tinitirang ko dito sa Lemery. Hinihiram yung gitara ko at si Mrs. ay buntis nung araw na yun, lasing. Hindi niya pinagpilitan hiramin yung gitara. Eh si Apo rin tatakot. Mga sinasabi ko, Papa, pag ano iniiwan mo mag-isa, hindi naman ako nag-aalala kahit iwanan kita. Sapagkat ang Panginoon na mag-iingat sa iyo. And through all those years, talagang iningatan ng Panginoon kami kahit kami hindi lagi magkasama. At minsan nag-aalaga ng anak. Sapos ako naman, nasa labas. Ano po? And by the way, hindi lang. Maraming disgrasya. Natatanda akong scar nito. Ako po ay bumaliktad sa motor. Sa motorsiklo. Pero buo pa rin. Walang kadala-dala. Kaya sabi ni Pastor Tan, tumigil ka na sa pagmotor. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng 4 wheels hanggang sa in-improve niya na tayo binigyan ng mas maayos na sasakyan. Kaya talaga sa gawain ng Diyos, marami kang maranasan, mga hindi malilimutan, disgrasya, lagi nandyan yan. Because sabi nga, we are accounted as sheep for the slaughter, sabi ng Romans chapter 8. But we are more than what? Conquerors through Him that love us. Kaya mga kapatid, let us be involved sa pagsuporta sa mission. Alam niyo kung bakit may missions conference? Hindi lang para may maibigay po kami sa mga misyonero. Yes. Gusto po namin hamunin ng aming simbahan po. Ang simbahan ito, magbigay sa misyon. Yes. Huwag kayong maghihinayang sa ibibigay sa misyon. Dahil yung babalik, baka kayo hindi magkanda-ugaga. Ano tayo yung kanda-ugaga? Naku! And my God shall supply what? All your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Mga kapatid, sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapagod o manghinawa sa paglilingkod sa Diyos, sa pagmimisyon at pagsuporta sa mga nagmimisyon. Tumayo ang lahat, and let's close. Heavenly Father, thank you po. Sana ibahagi ngayong gabi. Tunay nga o Diyos, wala kami may pagmamalaki. Sa biyaya mo lang kami nabuhay. Sa biyaya mo lang kami nakapagpapatuloy. Sa biyaya mo lang kami may nagagawang magagandang bagay para sa iyong gawain. Wala kami minimiti ng mga magagawa, Panginoon, ng mga Kristiyano, kundi ikaw ang lagi namin bigyan ng katuwaan. Ang katuwaan mo, Panginoon, ay katuwaan din namin. Ang minamahal mo, Panginoon, ay minamahal din namin. Salamat po ng marami, O Diyos. Pagpalaan niyo po ang panyaya sa oras na ito. Tawagin ko po ang Pastor
Randy to continue this invitation.